Okay, so number 1. What is the distance between points A and B defined by yung A natin is cosine A, negative sine A, and yung B natin, ang points niya ay sine A and then cosine A. Okay? So ito yung magiging x1, y1, x2, and then y2. So ano ba yung distance? So applying yung formula natin, that is equal to the square root ng x2 less x1 square, using Pythagorean theorem ito, at y2 less y1 square. Then substitute natin. So ang x2 natin is cosine A minus ang x1 is this is sine A minus cosine A plus ang y2 is cosine A minus negative sine A, so magiging positive na ito, and square pala yan, so magiging square root ng sine square A less twice ng sine A cosine A plus cosine square A. Okay? Plus ito naman cosine square A plus twice ng sine square A, sine A cosine A plus sine square A. Okay? So tignan natin yung mga magkakaparehas. Like terms, sine square A. Ito, parehas. So same sign, magiging 2 sine square A. How about yung cosine square A? Parehas din. Ito, same yung sign, so magiging twice ng cosine square A. How about ito? So magkaiba ng sign, positive, negative, so kakancel na lang yan. So ito ay magiging, palabasin natin yung 2 sine square A plus cosine square A, which is ito equal to 1. So the answer is square root of 2 unit. Okay? Or using calculator technique naman, mag-assign lang tayo ng value for A. So ito, sine A less cosine A square plus cosine A plus sine, this should be, yes, sine, yan. So gagamit tayo ng calculator. Ito. So using calculator, kopyahin lang natin yon dito. Mag-assign tayo ng, let's say, A, no? So take note na ang isasubstitute natin dyan na angle, huwag kayong pipili lang yung mga special angles kagaya ng 45, 60, 30, mga ganon. So it's better na lang na hindi siya special angle. Kasi mayroong pagkakataon na equal yung cosine A tsaka sine A, di ba? Halimbawa, 45 degrees ang gagamitin mo, sine A is equal to cosine A. So there is a tendency na magsisiro. Ito. Halimbawa, 45 ang A natin dito, itong part na ito ay 0. It's better na pipili na lang tayo ng ibang angle. Let's say 10 degrees. So, ilagay natin sa calculator yan. So, yan. So, ilagay natin sine, let's say x, less cosine, then square, plus cosine, plus sine, square. So, ikakalk natin yan, magtatanong ng value ng x. Ang ilalagay natin dyan ay 10. So, that is equal to square root of 2. So, parehas pa rin yung makukuha natin. Okay?
So, yung number 2, the triangle defined by the points A, 6, 1, yung B, 2, 4, and then yung C, negative 2, and then 1, is what daw? Ano daw yung triangle na ito? So, ano ba yung mga triangle? Types ng triangle. So, madami, no? Right triangle, isosceles, scalene, obtuse, and so on. Okay? So, i-graph natin, i-plot natin. This is x and y axis. Yung A natin is 6 and 1 daw. So, dito yung 6 and 1. Yung B naman is 2 and 4. So, this is B, 2 and then 4. And then sa C naman, negative 2 and then 1. Ito si C, that is negative 2 and then 1. Then, yan. Oops. So, as we can see naman, class, so kung accurate yung pag-drawing, makikita mo agad kung anong klase ng triangle. So, based dito sa drawing natin, yan ay isosceles, no? Ano bang ibig sabihin ng isosceles? Yung dalawang side ng triangle ay equal yung length. Okay? So, kung papansin natin, parang ito yung equal tong dalawa na yan. So, paano ba natin iti-test? So, paano yan? Ang length ng A to B should be equal to length ng B to C. Okay? So, check natin. Gaano ba kalayo yung kahaba yung A to B? So, using distance formula again, x2, sabihin na lang natin na x ni A less x ni B, square natin ito, plus y ni A less y ni B, square. Okay? So, ito yung magiging distance from A to B. Yan. So, ang x ni A is 6 minus ang x ni B is 2 square plus y ni A 1 less 4. So, ano yung distance from A to B? That is equal to the square root ng 6 less 4 is 6 less 2 is 4 square plus ito negative 3 square. So, yan ay square root of 7. Okay, how about yung B to C? Ang distance from B to C is equal to the square root ng x ni B plus x ni C square plus y ni B less y ni C square. X ni B is 2 less negative 2, magiging positive na yan, square natin, plus y ni B 4 minus 1. So, this is equal to, parehas ba? So, parehas, no? 4 square and then 3 square. So, square root of 7. So, that means na, therefore, ang triangle na ito ay isosceles. Paano ba ang spelling ng isosceles? Isosceles triangle. Okay? Yan. Okay, so number 3, how far is the intersection of the lines 4x less 5y is equal to 26 and 3x plus 7y plus 2 is equal to 0 from the origin. Okay, so ito yung mga equation. So, yung pinakamabilis na solution nito, class, is gagamit tayo ng calculator para mahanap yung kanyang intersection. So, type lang natin sa calculator. Lagay lang natin sa mode equation. So, yon 5. Okay, 5 yon class ha, 5. 5. Okay, and then, piliin ang 3 unknowns. Ito, 1. 2 unknown, sorry, 2 unknown. So, yung unknown natin dito is x and y. Yung a, n, b, n, c, n, then yung mga coefficients ng x, y, and so on. So, yung ito, yung c natin dito, yan yung constant, no? So, yung walang kasamang variable. So, ilagay lang natin
Pindutin ang 1, and then yung first equation natin, ang kanyang x ay 4. And then, negative 5, tapos 26. Yung isa naman is 3, 7, tapos 2. So, pagkatapos may lagay lahat, pindutin lang ang equals. So, ang lumalabas na ang intersection ay, sorry. So, ito pala is plus 2, no? Is equal to 0. So, mali yung pinkuan natin. Ulitan na lang natin. So, kung itra-transpose natin yung 2 dito sa kabila, okay, yan ay magiging negative 2. So, kaya ang dapat ilagay natin dito ay negative 2. Dapat yung ilagay dito. So, lumalabas na ang intersection ay 4 and negative 2. So, assuming nandito, no? This is 4 and then negative 2. So, yan yung intersection ng dalawang linya. So, gaano ba kalayo? Ito yung tinatanong niya, oh. Yan. Yan yung distance. D. So, the distance is equal to the square root ng x for less 0. Square less plus negative 2 plus 0 square. So, lumalabas na ang distance is 16 plus 20. So, this is 2 square root of 5. Okay. So, tingnan natin. Mode 1. Square root ng 4 square plus 2 square. Tama ba? 2 square root of 5. Okay? Yan. 2 square root of 5 units. So, number 4, find the coordinates of the point P. That is 2/3 its distance from A, 1 and 8, B, 7 and negative 1, measured from A. So, lagay muna natin yung mga points. Ang A natin is 1 and 8. So, dito si A, 1 and 8. Si B naman ay 7, negative 1. Si B, 7 and then negative 1. So, yung line natin is ito. So, yung P daw is yung length ng A to P is 2/3 ng length ng A to B. So, parang ganito yan. A to P, that is equal to 2/3 ng length ng A to B. So, ganyan ang ibig niyang sabihin. Pero ano kaya yung coordinates ng P na yan? So, assuming na si P is nandito, saan kaya yan? Si P, assuming nandito si P. So, ito yung kanyang coordinates x and y. Okay? So, para makuha yan, alamin muna natin yung ito, distance ng A to B. So, hindi naman na kailangan kunin yung distance ng A to B. Ganito lang ang gawin natin. Kunin lang na natin yung difference ng x ni A, x ni B, tsaka ng x ni A. Then, ituthird natin yan. Ganun na yan. Sige. So, para makuha si x is equal to A, 1. Okay, ito. 1 plus 2/3 ng xb less x ni A. Ganun lang kasimple yan. Okay, so ano si x? 1 plus 2/3 ng B is 7. And then minus 1. So, lumalabas ng x is equal to 4, 5. Okay, so 5. How about si y? Si y naman natin is, so from A, pababa, no? So, kung pababa yan, magmaminus tayo. So, that is equal to 8 minus
Okay? Since si P natin is dito kanina, kaya nag-plus tayo. Ngayon, ang P naman natin nasa ibaba ni A, magma-minus tayo. 2/3 ng Y ni, saan ba? Yung mas mataas. Y ni A, no? Okay? Less Y ni B. O, ganun lang yan. So, 8 minus 2/3 ng 8 minus negative 1, so 9. So, lumalabas ng Y is, ano yung 17? Ay, bakit 9 yun? May 1. So, 2/3 times 9 is 6. Okay? So, 2. So, 8 less 6. So, P natin is 5 and then 2. Okay? Yan. So, number 5, the segment -1, 4 to 2, -2 is extended 3 times its whole length. Find the terminal point. Okay? So, i-extend daw natin tong line na ito ng 3 beses. So, gaano kahaba kaya yan? Yan. Siguro mga ganyan, no? Sa 2, 3, siguro andito na yung terminal point. Pero ano kaya yung terminal point na yan? X and then Y. So, ganito lang yan, class. Kunin lang natin yung ito, itong distance na ito. Yan. Okay, kunin lang natin yan, kung ano man yan. And then, ito. Kung ano man yan, let's say, ito. Yan. Then, times, i-multiply natin ng 3. So, plus natin yung terminal point dito na ito, 2 and then -2. Yun na yung magiging value ng Y. Sige. So, kunin muna natin ito. So, 2 less -1 is 3. Okay? Ito naman, 4 less -2 is 6. Iyan. So, ang X dito, yan. Ito yung terminal point. Okay? So, 1, 2, 3. Ang X dito is equal to, mag-start tayo dito, 2. Okay? Parang andito yung final X, oh. Yan, oh. Yan. So, ito. From 2 papunta dito. Ilan kaya yan? 2 plus 3 times ng 3. Diba? Yan, no? Isa, 2, 3. Okay? 1, 2, 3. Yan, 3. So, 2, 3 times ng 3. So, X is 11. How about naman yung Y? Yung Y naman dito is, mag-start tayo kay -2. Magma-minus tayo kasi going down, no? Ito plus kasi going right. Okay? So, -2 minus 3 times ng ilang Y? 6. So, Y is -20. So, X and Y is, so, ang terminal point is, terminal point is 11 and -20. So, yan yung terminal point. Okay, number 6. Find the inclination of the line passing through 4, 1, -3, and -3. So, this is very basic class, ano? So, yung formula natin is tangent. Paano na nga ba to? Theta that is equal to arctangent ng the slope. So, paano ba isi-solve yung slope? So, yung slope is equal to rise over run. Okay, that is equal to y2 less y1 over x2 less x1. So, that is equal to y2 -3. y1 is 1. x2
negative 3 less x1 is 4. So this slope is negative, this is positive 4/7. So theta is equal to tangent negative 1 ng 4/7. So theta is equal to so class, make sure pala na kung ang gusto mong mapalabas na ang sagot ay naka-degrees, dapat yun, naka-degrees din yun, no? Letter D yung andun. Okay, letter D. Yun. So that is equal to 29.7 degrees. Okay, number 7. The equation of the gas line is 4x plus 3y plus 9 is equal to 0. The factor is located at the point 7 and then 1. We'll connect the gas line perpendicularly. Find the length of the pipe required if the units are in kilometers. Sige, so draw muna natin yung line na 4x plus 3y. Paano ito draw yan? So 4x plus 3y plus 9 is equal to 0. Kunin lang natin yung x and y intercept. So, para ma-draw yung line, actually madami namang paraan para ma-draw yung line, no? Maraming technique. So, mag-set na lang ako ng ganito. If x is equal to 0, 3y is equal to negative 9. Tama ba? So, lumalabas ng y is equal to negative 3. 4x plus 3y plus 9 is equal to 0. X is equal to 0, 3y is equal to negative 9, so y negative 3. So if x is equal to 0, ito yung x is equal to 0, diba? Ito yung x is equal to 0. So, y is negative 3, isa, dalawa, tatlo. Ayan. Okay? And then, if y is equal to 0 naman, 4x is equal to negative 9. So, x is equal to negative 9 over 4, or that is equal to 3 halves. 3 halves. 9 over 4 is 2.25. So, isa, dalawa. Yun. Yung kanyang x-intercept. So, ang itsura ng line ay parang paganito. So, ito na yung gas line. Okay, 4x plus 3y plus 9 is equal to 0. So, yung factory naman, 7 and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 1. So, andito si factory, no? O, lagay na lang natin na F. Fax yan, fax. That is 7 and then 1. Si factory daw, magko-connect si factory ng pipe papunta dito sa gas line. Pero yun ay perpendicular dapat yan. So, gaano daw kahaba yung pipe na kailangan? Okay? So, kung mapapansin natin, if that is perpendicular, dalawang line na perpendicular, so their slopes are negative reciprocal. Tama ba? Okay, sige. So, para makuha yung distance, assuming nito yung intersection ng dalawa, x and then y, so the distance is equal to the square root ng 7 less x square plus 1 less y square. But, what is x and y? So, yun ang problema. Ano kaya yung x and y? Kailangang alamin ang x and y. So, kailangang makuha natin yung equation ng line na ito. Then, kapag nakuha natin yung equation ng line na ito, makukuha na natin yung intersection, which is yun yung
x and y. Okay? So, sige. Tingnan nyo ha. Para kwan yung line na ito, dapat alam natin yung slope. Tama ba? Kung gagamitin natin yung ano bang form ito. Yung y less y1 is equal to m x less x1. Okay? So, y less. Ito yung gagamitin natin na y1 is equal to m. Ano ba yung m? So, if that is perpendicular, their slope is in negative reciprocal. So, ano yung slope nito? So, i-rewrite natin ito. This is equal to 3y is equal to negative 4x less 9. So, y is equal to negative 4 over 3x less 3. Okay? So, ang slope ng line na ito ay negative 4 over 3. So, ano naman yung slope ng line na ito? Negative reciprocal, diba? So, negative reciprocal ng negative 4 over 3 is 3 over 4. Okay? Then, x less 7. Ayan. So, multiply natin both sides by 4. 4y less 4 is equal to 3x less 21. So, ayusin natin. 3x less 4y. 3x less 4y is equal to, this is 4, 17. Ayan. So, meron na tayong dalawang equation. Ito, tsaka yan. Okay. So, yan. Sige, solve na natin yung intersection. Ano kaya yung x and y? So, gamit ulit tayo ng calculator mode. 5, pindutin ang 1. Okay. 2 unknowns. So, yung first equation natin, 4, 3, tapos ilipat dun sa kabila, negative 9. Ito naman, 3, negative 4, tapos 17. Okay? Yan. So, the intersection is x equals 3 over 5 and then yung y is negative 9 over 5. So, masasolve na natin yung distance, which is equal to 7 less 3 over 5 square plus 1 less, magiging positive 9 over 5 square. So, the distance is, balik tayo ulit sa mode 1, square root of 7 less 3 over 5 square plus 1 plus 9 over 5 square. So, this is 6 point, tama ba? This is 19 pala class, no? 19. So, the answer is 8 kilometer. So, next problem. The straight lines AX plus BY plus C is equal to 0 and BX plus CY plus A is equal to 0 are parallel. Which of the following is true? A is equal to B is equal to C B square less AC is equal to 0, C B square plus AC is equal to 0, and then D B square less 4AC is equal to 0. Now class, if D are parallel, then yung M1 is equal to M2. Tama ba? Sige, kunin natin yung slope ng line 1 tsaka slope ng line 2 and then i-equate natin. So, AX plus BY plus C is equal to 0. Ano ba yung slope nito?
So, i-fan natin into slope-intercept form na tinatawag. So, by is equal to c less, unahin natin si ax. Negative ax less c. So, y is equal to negative a over bx less c over b. So, yung slope 1 natin is negative a over b. Sa kabila naman, bx plus cy plus ac equal to 0. So, arrange natin. Cy is equal to negative b x less a. So, slope y negative b over cx less a over c. So, equate natin yung slope ng dalawa. Ito, negative b over c. So, m1 is equal to m2. Negative a over b is equal to negative b over c. And then, tanggalin natin yung mga nasa denominator. So, multiply natin ng BC. So, ito magiging mawawala to. AC is equal to B square. So, that means B square less AC is equal to 0. Next, find the distance between the lines. 3x plus y less 12 is equal to 0 and 3x plus y less 4 is equal to 0. Now, class, kung mapapansin natin, yung the equation natin ay parallel. Bakit? Parehas sila ng coefficient to. Parehas sila. They are parallel. At the same time, hindi mo naman may measure yung distance ng line kung sila ay mag-intersect, no? So, kung tinanong sa problem na determine the distance between the lines, that means na yung linya na yun ay dalawa na yun ay parallel. Okay, nuulit ko, hindi mo ma-measure yung distance between the lines kung sila ay mag-intersect. Okay? So, assuming na meron tayong dalawang line, yan, ito. Okay, so actually meron namang derived formula for the distance between two lines, pero explain ko lang sa inyo, no? Kung paano. Hindi ko memorize yung formula kasi na yan. So, let's say ito yung D, no? Distance between the lines. So, dalawang line na parallel, ha? So, kung sila ay parallel, that means, kung ano yung slope ng isa, yun din yung slope ng pangalawa. Okay, that means kung ano yung theta dito, yun din ang theta dito. Okay, so kung nilagay natin dito, lipat natin yung D na yan, lipat natin dito, yan si D. Okay, kung ito yung slope, okay, so ito yung theta. Tama ba? Then, ito, yung C1 natin, no? Or yung Y. Yung Y-intercept form, no? Then, ito naman yung C1 ba ang tawag dito? It's not, no? Yung Y-intercept, Y1 intercept, no? So, assuming na ito yung line 1 natin, and ito naman yung Y2 intercept. Okay? Yan. So, i-redraw natin dito. Ito, ganyan siya. Ito yung si D, ito si theta. Ito naman si Y. Paano ba susulat ito? B pala, B. Y-intercept, Y equals MX plus B. Tama. So, from Y equals MX plus B. Ito yung Y-intercept. So, this is B2. Ito naman si B1. Okay? So, ito si B2. Ito naman si B1 from Y equals MX plus B. No? Okay.
So, kung i-measure natin yung D na yan, parang ano lang yan, right triangle, perpendicular ito, D that is equal to B2 less B1 cosine ng theta. So, ganyan lang siya kasimple, no? So, para ma-solve yung distance, kunin natin yung intercept, okay? So, equation 1. Equation 1 natin, 3x plus y plus 12 is equal to 0. I-arrange natin into slope-intercept form. Y equals negative 3x plus 12. So, B1 natin is equal to 12. Then, 3x plus y less 4 is equal to 0. Y equals negative 3x plus 4. So, B2 natin is 4. Okay, so the distance between the two lines is, saglit. Nakuha na yan, yung theta pa pala. Ano ba yung cosine theta? Slope. Kunin muna natin yung theta. Theta is equal to tangent negative 1 ng slope, which is tangent negative 1 ng yung m, negative 3. O yung theta dyan is negative 71.5651 degrees. So, lagay natin dito, distance is equal to 12 less 4 cosine ng negative 71.5651 degrees. So, the distance is, i-absolute mo yan, no? Kasi wala namang distance na negative. Displacement, negative. Pwede pa. Since ang distance naman ay hindi siya vector, no? Scalar lang siya. So, hindi kwan yung sign dyan. Okay? Anyway, 12 less, or that is 8 cosine ng negative 71.5651. So, lumalabas na ito ay 2.5398 units. Okay? So,